Maayong gamay, gamay ra tagaron maayong gabi sa tanan. Atong hisgutan gamay ang nahisgutan na ni adtong niaging Domingo nga mao ang atong ebanghelyo ni San Lucas kapitulo 12. Nagaingon sa bersikulo 32. Ayaw kahadlok gamayng panon. Actually, it was a Luke chapter 12, verse 32, paingon sa verse 37, naingon, ayaw kahadlok gamayng panon. Sakto rin, gamay rin kita nga panon, karon kay ulan kayo. Kay ang inyong amahan, nahimuot sa paghatag kaninyo sa gingharian. Verse 33. Ibaligya ang tanan ninyong katigayunan ug ihatag ang halin ngadto sa mga kabus. Pagsangkap kamo mga puntil nga dili madunot ug tiguma ang inyong mga bahandi didto sa langit. Didto dili gayud kini mukunhod kay walay kawatan nga makahilabot niini og anay nga makotkot. Og sa 34 take note. Kay hain gani ang inyong bahandi at tuwa usab didto ang inyong kasing-kasing. Naay usa ka santos, no? Dili siya si isi nga saint. Kundi taga India siya sa Calcutta, si Mother Teresa. Og naghimo sila og murag private ba nga investigation sa iyang kinabuhi. Og gisundan siya sa journalist. It's a British journalist. Gisundan si Mother Teresa. Og niagi siya pauli siya ngadto sa ilang kumbinto. Niagi siya sa usa ka medyo depressed ka area to kay na basurahan, medyo hugaw. Og didto na usa ka tawo nga nagbuy-od nga naay samad og giulod ang iyang samad. Og nihunong si Mother Teresa diretso niduko siya og iyang gikinamot pagkuha ang mga ulod sa samad. Kada mga ulod magud mukaon magud siya og decay. Example karon maggangrene na diha. Iyan ang kanon tong mga lata-lata ba. Unya baho mo na. Di ba, nakakita nun mga tao nga diabetic, di ba, kada nabuslot ang tiil, o na mga open surgery, o ang tumo sa ward, sa hospital, na mga tao gidressingan, medyo lahi niyang smell lang sa ba. Og niingon si Mother Teresa, og niingon dito ang journalist nga iyang gidocument, nga iya kunong gikuha ang ulod, giisa-isa niya, unya iyang babae ba siya, og iya kunong gipsapnay sa iyang bukton, og gidala dito sa ilang kumbinto diin ilang ginatambalan. Og niingon ang journalist sa English, ingon siya, I wouldn't do what you are doing for $1 million. Bapa sabihin saya, bisa pag tagaan ko na siyang milyon, dili ko nito niya kaya buhaton. Og nitubang si Mother Teresa, neither would I, but I would do it for Jesus. Ingon ang journalist nga, di na ko kaya. Ingon sa Mother Teresa, di man po na ko kaya. Pero, tungkol ni Jesus, akong ginabuhat. O akong pagabuhaton. Maigsoon, ang question is, how about us today? Kaya ka na ito buhaton? Ang question is, kay hain gani ang inyong bahandi at uasab dito ang inyong kasing-kasing. Si Mother Teresa man God, nagtuo siya that for her, the greatest treasure was Christ Himself present in the distressing disguise of a poor. Para sa iya, ang iyaging bahandi mao si Kristo. Mauna ang giingon ko asa ang atong bahandi at tuwa usab niya atong kasing-kasing. O para kaniya, ang katong mga tao nga giulod ang samad, ang mga gigutom, ang mga tao nga gibiyaan, ang mga tao nga gisalikway sa katilingban,
Tua dito ang iyang bahandi kay dito nila nakita niya si Kristo. Kinsa sa ato diri ang nangalagad na sa Ginoo nga moabot ng 5 years. 5 years, 10 years. 12 years. Si Jacob kay 13 na mga edad. So 13 years, no? Nadre ng tao ng uban. 20 years. Pila na ba ta ka kuan anniversary pa ni Rex? 33? Oh. 33 years. Di ba? Si Madian Tilma, wala pa ko diri, una na pa ako. Oh. 28? 38? You do the math. Father J, bata pa. Nangalagad ng Ginoo. Nagsangyaw na. Si Baid. Sa atong communion lang sa CEC. I remember Baid, gidala na ni Auntie Quartz dire. Nag-introduce sa music ministry. Ang uban, nangalagad na, wapay CEC. Christian Life Fellowship pa lang. Ate Inday, di ba? Ningon sa verse 37, kung mupadayon tagbasa sa Ebanghelyo, ningon dito bulahan katong mga sulugoon nga makaplagan sa ilang agalon nga nagtukaw og nagandam. Sultihan ko kamo nga magbakos siya. Palingkoron niya sila sa kanaanan og silbihan. In English, blessed are those servants whom the master finds vigilant on his arrival. Sa lakton nga pagkasulti naglahutay. So ang ato di ay paghatag sa atong bahandi ngadto sa Ginoo. Dili di ay niingon nga karon ra ni. Or pang 10 years lang ka Lord ha. After that Lord, graduate na ko sa akong pagkristohanon. Ako ray buot Lord. Dili di inana. Maigsoon na yung mga tao tinudan na gyud sa pagsugod, naghatag sila sa ilang bahandi, sa ilang kasing-kasing, sa ilang gugma, sa ilang kinatabukan sa Ginoo apan wala sila nakalahutay o nakailamo nila. Kamo mismo saksikin sa sila. Atras tagamay sa verse 32. Naingon, ayaw kahadlok gamay panon. Kay ang inyong amahan nahimuot sa paghatag kaninyo sa gingharian. Do not be afraid any longer, little flock, for your Father is pleased to give you the kingdom. Sa ato pa, gitagaan tagino sa Ginoo sa gasa nga mao ang gingharian, the kingdom. I remember sa among St. Cyril, no? Ang kingdom of the kingdom of God is not only the church, kaya mo na ito pag-una sa una, but the entire world, the cosmos, and even the universe is the kingdom of our God. But ingon siya, particular sa iyang mga katawhan, kamong gamay panon, ayaw mong kabalaka. Kay gihatag na sa Ginoo ang gingharian. But unsay catch ni ini? Catch, or idiomatic expression. Unsay kapalit para kita makadawat sa gingharian. Gihatag naman na actually sa Ginoo. Whether you like it or not, it's all yours. Dili mo na ato desisyon mo na sa Ginoo. Ato po ng desisyon sa pagdawat. Pero if you want to experience the fullness of God's kingdom, kada mapuyo ka nga madagayaon ba diya sa iyang gingharian, unsa may kabayaran? Unsa man sa atong buhaton? Make God your treasure. Give your heart to Him. Ato yung buhian mga igsuon, ang atong gikuptan, nga atong gisaligan, nga murag atong gingharian. Kay para madawat nato ang tinuod nga gingharian, nga giandam sa Dios kanato. That is why, in Deuteronomy chapter 6 verse 5, nagaingon, you shall love the Lord with your God, with all your heart, with all your soul, with all your strength, man dito dili, pero napay mind ani. So ang verse nga, with all your heart, with all your mind, with all your soul, and with all your strength. So mo man dekalog, the first kuan kani
kaning ang unang sugo. But the question is, wa mo nangutan na ngano heart man ang giuna sa Ginoo? Naman yung sistema ba? Thou shall love the Lord thy God with all thy heart, with all thy mind, with all thy soul, and with all thy strength. Ngano una mga ang heart? Wala man giuna ang soul. Wa po giuna ang mind. Ba pa ang kaning mga kaning uban madunggan ako nga ang heart daw kuno gibutang kuno siya ibabaw sa imong ubos sa imong utok. Kay para gamiton nimo imong utok dili kuno nimo gamiton imong kasing-kasing kung mahigugma ka. Di ba? Ngalong heart man yan. The heart is the core of the person. In Hebrew, the word heart, lavav, does not only mean emotions. It is the center of the will, thoughts, desire, and moral choices. Ang atong kasing-kasing di ay maigsuon, dili lang niingon nga kanang maghilak ka, magkatawa ka, emosyon. Kundili, it is the center of our will, the thoughts, desires, and moral choices. Maobitaw ang atakihon gyud sa kaaway or kung gusto nimo nga sure gyud ka ang doktor ba kanang sure gyud ka nga i-declare ka sa dead on arrival sa hospital, dili ba ang i-open ang imong utok sa doktor? Tan-aw ang imong utok kung naglihok-lihok pa ba? Unsa may buhaton? Himulsuhan, di ba? Hikapon ang diri. Kung nag-beat pa ba ang kasing-kasing? Kay once your heart stops beating, that means you are no longer living. Wa na ka, patay na. Usa ka Santos, si St. Lawrence, usa ka deacon ni siya sa way back 3rd century. O nasudlan sila sa ilang mga kaaway ng mga tulisan sa Rome. O ang usa ka prefect niya, the Roman prefect, knowing Lawrence was in charge of the church goods, demanded that he hand over the treasures of the church. Gusto nila nga kuhaon ang tanan ng mga bulawan, mga kabtangan sa simbahan. And St. Lawrence asked for a few days to gather them. Ingin siya, tagay ko yung mga pila ka adlaw. Kaya akong tapukon ang among mga bahandi sa simbahan. Instead of bringing the gold or silver, Lawrence gathered the poor, the sick, the crippled, the blind, the widows, and the orphans, presented them to the prefect sa ilang captor. Imbis kay bulawan, ipakita sa tulisan ba? Isang tagay kong pilang adlaw lang, kitapukon akong bulawan. Kamulo mo say gipakita niya ang mga buta, mga bakol, mga masakiton, mga widow, mga orphans, mao iyang gipresent sa kawatan sa tulisan. Iyon siya, mauni ang among bahandi. True treasure is not earthly wealth, but love given to God through loving and serving others. What you love most is where your heart lives. Mao bitaw may suon nga kini atong simbahan kung matamatahon gini ba? Dili man gyud daghan ang arangan diri. Maihap ra man ang mga arangan. Ug daghan gyud ang tabangonon. Bisan sa mga mission na to, even the rest of CEC, ngano man na, tungod kay gusto ipakita sa Dios nga ang atong bahandi naan niya o makapakita lamang kita sa atong gugma kaniya. Mahatag lamang nato atong kasing-kasing niya kung atong higugmaon og silbihan kining mga tawhana. I remember Father Rex no nag-uban may sa Santa Rita one time tungod kay katong case sa
Marvel katong na possess dito. Among gi relinquish ba sa Roman Catholic. Among gi ina ng ilang exorcist dito nga kaning nay among gibuhat nga exorcism dito, and by the blessing of our bishop gitagaan mi niya og opportunity nga makaadto dito lugar. Og tungod kay di na mo siya ma-maintain, dili na siya ma-take care kay Roman Catholic man gito siya. Among ginan to ang exorcist pod nga pare nga among kang pahibawon nga amo siyang i-relinquish, i-turn over sa inyo, unya kamo na mag-atiman. Kay di man na mo matiman, kay inyo man to under sa inyo nga flock. Galing lang, nagsik magunto sila og help sa amo, mo dato nga time, gitabangan na mo, kay nanuktok man. Pero tungkol kay, dili na mo siya ingon nga nabilong sa mga flock, kay obvious man gito siya nga Roman Catholic, atong bataan na amo man gina-investigate after sa exorcism. Among giuli, kay plagiarism mo na, dili mo na, di mo ta mangubit og member dito sa aquarium. Og niingon siya, nga di na ko malimtan niyang giingon nga, ang kaning ministry sa exorcism, dili iniingon nga, mangita kag demonyo, mangita kag abang nga possess diri. No. God will actually bring them to you. Para ang iglesia, ma-exercise nimo ang imong ministry, ug makatabang ka sa nakinahanglan. May suon daghan kay tag mga miyembro sa iglesia nga tabangonon. And I believe nga gidala na sila sa Ginoo ni ini nga simbahan. Ang Ginoo nagdala nila ni ini nga simbahan para ato silang amumahon, higugmaon ug alagaran. Enough na nga katong clan bitaw ka magtapok-tapok bitaw ta. Kana mangaon nya kita-kita lang di ba katong mga kailang daan, muray dito ra magtapok-tapok. It's about time that we have to reach out others. Amen ba? Maigsoon, panahon na gyud nga magsangyaw na ta sa maayong balita, dugay ra ta gisultian sa obispo ni ana. Nga kita na, enough na ang kanang murag kita-kita lang. It's about time nga mo reach out ta, mo istorya ta sa ila, and we have to share what we have. Dili lang ang gospel, kundi ang imong kinabuhi, ang imong resources, ug ang tanan nga naa sa imo unsa giingon sa verse 33, paminaw mo bayo ha, ibaligya ang tanan ninyong katigayunan para na mo'y matabang sa mga kabus. Pasalamat ko ng palapay kay di na ako ngalan, di na ako na mabaligya kay wala nakapangalan sa ako. Oh, ang multicam, ako na nakapangalan sa ako, pwede na ko ibaligya, pero dili pa fully paid, di less. No? Maigsoon, this is the challenge nga gihatag sa Ginoo nato. If we had an open heart surgery today, kung kamo kuno ba operahan ang inyong kasing-kasing, unsay makita diha sa tong kasing-kasing? What would they find in your heart? Would they find Jesus, our treasure? Makita ba si Kristo sa atong kasing-kasing nga mao ang atong tinuod nga bahandi? If you give your heart to God, which is your treasure, you are ready to receive the true treasure. Maigsoon kung mahatag nimo nato ang atong kasing-kasing sa Dios. Ato nang i-relinquish ang atong gigunitan nga the most prized thing, ang atong mga anak, ang atong mga pangandoy, ang atong kaugmaon, ato nang mahatag sa Ginoo. Ready na ta, I would say, you are ready to receive that true treasure. Again, sa verse 32 na ingon, do not be afraid any longer, little flock, for your Father is pleased to give you the kingdom. Gihatag na sa Dios kanato. The only way to become secure is to give our security on earth, our treasure to Him, to His loving and caring hand. Then our hearts and our strength will never fail. May soon, dili kita mapakyas. Lisod manggod mga tutag langit, nga daladala nimo ang imong titulo sa yuta, di ba? Ang tuwag langit, daladala nimo imong kwarta. Pwede ba na dito?
Agto kag langit, dala-dala nimo imong sentimental value sa imong mga alahas, sa imong o dili. You are not worthy of Him. Kung dili nato ni kini mga attachment ba sa kalibutan, dili nato ni buy-an, dili gyud ta makadawat. Nakuha niyo ang logic? Kung dili nato buy-an ang naa sa atong kamot, naa sa atong kasing-kasing, nga loaded kayo ta sa tanan, nga mga bahandi sa kalibutan, tanan mga pangandoy, mga dreams in life, imong doctorate degree, tanan nga mga minahal sa kinabuhi, dili ni mo buy-an, dili ka makadawat. That's the only way to receive from God, is to relinquish control, to give up what you have. Ug dili ba sayon maigsoon? Dili gid sayon. Ako sa tinuod lang nag-decide naman gid ko nga mag sulod sa Ginoo ug relinquish ang tanan. Dili sayon oy kay i-challenge ka gyud. You will be put to test. Left and right ang temptasyon ni Lord, nganong man nga imbis kay nag-decide na ko Lord, nagsugod na ko dani, niabot mo po ni. Inana ba? Na nagkonsulta ko sa ako obispo sa pare, ana, okay ra pa der kay ko ana kani partner siya sa ministry. Kaya ako sa una nag-decide ko hinahinay nga magsugod og full time. Pero niabot mong dumala po sa Ginoo sa ako nga business. Nakita po na ako nga it's also a ministry. Dili man siya separate. Pero mao lagi, kung dili gid mo ibutang ang Ginoo nga numero 1, testingan na ba ka? I'm telling you, kabalo ko nga testingan na pod mo. Pero testingan gid ka. Gusto ka nga mangayo ka sa Ginoo nga Lord, help me to be humble and meek. Nga makalagad ko nimo Ginoo nga mabasanon. Testingan gid mo kasing-kasing gyud. Nga sunod-sunuron ka ba nga kanang maulit ka or masuya ka unta, no? But that is the only way. Nabitaw sa nagtanong ba? Apart na sa among kuan unday unya, ako lang i-share. Part na sa among murag why God allows, murag kusumpay ba, why God allows evil things to happen on earth, no? If He is the all-loving God. Ako lang i-share gabay. Nay usa ka farmer nagtanom siya duha ka kahoy. Ang isa gipasabdan lang niya ang mutubo. Ang isa ka farmer dungan ha, ang isa ka kahoy gipasabdan lang niya nga magtubo, mag-wild siya diya, daghan mga langgam. Ang isa ka kahoy iyang gitrim, giproning niya. Kadumdum ko ng mangga diya sa gawas. Ana, gitriman siya, kuan siya dahon, gikontrol ba iyang mga dahon. Niabot ang kusog kay nga bagyo maigsuon. Ang katong kahoy nga wild, grabe kay sangab, tumba. Apan katong gitrim sa usa ka farmer, wa siya tumba. Kay nganuman, ang iyang mga sanga lig-on kayo quality. Ang iyang mga unod grabe katamis, quality. Kadumdum ko ng mangga diyo. Gamay rang unod pero quality kayo. Usahay ang Ginoo himuon ta niya mga dili kay usahay. Gidisiplinahon kita sa Ginoo. Kay dili gusto ang Ginoo nga muratag mangga o muratag kahoy nga wa ta na proning. Iya gina-prone, gina-disiplina gid ta niya. Mao na nga atong mga batasan. Kung nangayo ka sa Ginoo nga Lord, tagaay ko kasing-kasing Ginoo nga mabsanon, testingan gyud maayo. Testingan gyud maayo. Ang imong pasensya ba i-stretch gyud ba? Kung dili sa ministry, sa pamilya, sa imong asawa, sa imong mga anak, testingan gyud imong pasensya. Ako gali, ang Jacob, istorya may usahain ko, abi nimo, nabay ko sa ministry ni Padre Rex, uban mi sa ministry of kaning exorcism or sa liberation, spiritual liberation. Kabalo ka, ang testing sa Ginoo, asa gipaagi, pinaagi sa imo. Kay gina-expose ka niya sa mga games o mga dula ba nga, kung tanawon nimo,
Oh, mga demonic ang ilang mga kuan karakter ba. Unya kabalo ko nga that is the way of the devil nga iya kong ginakuan kaning lahi. Di siya mutira nako. Mutira siya sa imong asawa, mutira siya sa imong mga anak. Dito niya tirahon kanang naay mga soft nga mga opening. Door ba? Open door. Mangita mga yawa gid mangita gid doorway nga makasulod sa inyong kinabuhi o katawan na kaniya. Tarawa. So dili sa yon ang kinabuhi nga magsunod ka sa Ginoo tungod kay ang yawa gid lagot gid sa imo. Because you wage battle against the devil. O kita tanan dili tek simple diana inana. Mangita gipabagay kasagaran dito sa mga anak. Og most of the time be careful with this sa social media gid sa mosunod. Kini dire gyud ang doorway sa yawa. Kaya naman bantayon man kini. Labi na ang mga kuan kani mga pornographic material dire. Libre. I-browse mo na kaisa, pagla, sunod-sunod na yun. O gusto gyud sa yawa nga imong kasing-kasing iya gyud makuha. Kay para ang imong bahandi ito na sa iya. Wala na sa Ginoo. So maigsoon, dili kita may mong angayan nga mudawat sa tinuod nga treasure nga iyang giandam. Kung kining treasure nato diri, ato ning i-impress langgaon atong amumahon. Kinalan maantigo kita og relinquish dani para madawat nato ni. Amen. Amen. Palihog announcement.